Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po akong basahin ang mga awit 86, chapter 86, verse 8 hanggang 13. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gaway walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila. Na anumang gawin ay kahanga-hanga, ang kalooban mo'y ituro sa akin. At tapat ang puso ko na ito'y susundin, turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman, at iyahayag ko ang iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y niligtas, di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kung paano mo kami tinubos ng iyong dugo na aming mga kasalanan. Purihin ka po, Amang Banal, tunay na napakabuti at napakadakila mo. Salamat po at hindi mo kami pinagkulang, Lord, sa bawat araw namin, sa bawat aspeto ng aming buhay. Salamat po sa lahat ng lakas ng loob, sa lakas po na aming naranasan sa buong isang linggo. Salamat po sa pagsama, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Ama, patawad po sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapalinis, nagpapasiyasat ng aming puso. Lord, patawad po sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Lord, sa iyong harapan. Ama, samahan mo po kami ngayon at pangunahan sa aming pagwo-worship. Ikaw po ang aming maitaas, ikaw po ang aming mapapurihan. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan sa iyong mga salita na mahahayag ngayon. Purihin ka po, ikaw po ang aming madakila, at nawa ikaw ang aming mapangiti. Lord, sa iyong banal na harapan, ikaw po ang makapangyarihan. Pangunahan mo po ang magpapaawit at ang aming pastor na maghahayag ng iyong salita. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan niyo po, Ama. In Jesus' name, Amen. Tuloy ang awit para sa iyo. Sa ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, init na. Ako ay iba, binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi na magbibilang. Pangako mo aking sandiganan, iyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang kublihan, hanggang matapos ang unos. Pag-ipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagpukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay.
lubos ang ulan, umagos ang halos malunod na. Umilit ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Pinanod ng limang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi natigilan. Pagkako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang bublihan hanggang matapos ang unos. Pagkipas ng pangod at buhay, maaaring ko ang bukal ng pagsama sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso. Pagkat lakas mo ang tanda. Tuloy ang kalayan, ito'y walang hubad. Ang ilog ng pagpurihan, hindi matitigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloyan, ito'y walang hubad. Ang ilog ng papurihan, hindi matitigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Hindi matitigil, hindi matutuyo. Hindi matitigil, hindi matutuyo. Hindi matitigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Ating patuloy na papurihan ang ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy at tayo ay manalangin sa ating Panginoon, pasaliksik. May mga karamdaman, may mga pagsubok na dumating. Pero ang Panginoon ay tiyak na hindi tayo pababayaan. Dahil sinabi niya sa mga salita na hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Sa aking kahinaan at sa kabigatan, ika'y amang nakikinig sa aking bawat dalangin. Pag ang pananalig ay nasusubukan, ikaw ang nakapagligtas at namamahal sa akin. Sa aking kahinaan at sa kabigatan, ika'y amang nakikinig sa aking bawat dalangin. Pag ang pananalig ay nasusubukan, ikaw ang tagapagligtas at nagmamahal sa akin. Pupurihin ka, pupurihin
lahat ng pagkakataon. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon. Tunay nga na pupurihin ka namin sa lahat ng pagkakataon. Yan. May kalungkutan man, pero mas yan, matindi man ang kalungkutan, matindi man ang pagsubok. Pero isa lang ang iniisip namin. You are greater than the challenges, Panginoon. You are greater than the sadness. You're greater than this world, Panginoon. You overcome this world. You overcame this world. Ating patuloy na papurihan. Kawa'y mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sa bigang matibay ang iyong pangalan.
katutuhan sa pagluha ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa ating dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwin mo sa aming salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Yan, so purihin po ang Panginoon para po sa mga nakatanggap ng bulaklak kagabi at kahapon. At doon naman sa mga hindi po nakatanggap ng bulaklak, hayaan nyo po yung mga bulaklak, nalalanta din po iyan. No? Isang araw lang yan tumatagal, o kaya 2 araw. Yung mga nakatanggap ng pera, mas okay po yun. Pambili ng bulaklak. Sabi ng anak ko, ano pa gusto mo, bulaklak o pera? Sabi ko, pera na lang. Kasi yung pera, pwede mong ipambili ng bulaklak kaysa sa bulaklak, no? Pero purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay muling nagkasama-sama sa umaga pong ito para po sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita at pagsamba. At tayo po ay nasa panibago na pong yugto ng ating pag-aaral. Nandun pa rin po tayo sa ating sermon series, Courageous. At ito ay nagpapakita ng katotohanan that we have to recognize God's sovereignty even in difficult times. So natapos po tayo kay Elias last Sunday at ngayon pong umaga ay, ba't offering na yan? Ngayon pong umaga ay nandun na tayo sa ating pong pagtalakay sa panibagong na pong character, which is yung may kaugnayan po sa buhay ni Job, no? Ang pananaw at pagtugon ni Job o ni Job sa mga pagsubok, no? Yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga at tayo po ay saglit munang dumulog sa Panginoon at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, hinihiling po namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang magbigay ng isang bukas na puso at isip sa aming lahat. Sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, sa aming pagbubulay-bulay, na mga Panginoon, mangusap ka po sa amin at iyo pong iparanas sa amin, Panginoon, ng iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong pagtuturo ng iyong mga salita sa aming lahat. Purihin ka, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. Kung kayo po ay may mga Biblia, o kaya naman ay nakikita natin yung ating nasa PowerPoint, sabay-sabay po nating babasahin per slide ulit ang ating gagawin. So marami po itong talata. Job chapter 1 verse 1 to verse 22. Ako po yung mauuna, then kayo po yung susunod sa next slide. Ano po? May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagangalang Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Kayo po.
Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang sagot ni Satanas, inalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ng mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Hindi pa ito natatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito sa kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang anak po ninyo ay nakakain at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa mabiyayang salita na ating pong natunghayan ngayong umaga sa ating pong pagbubulay-bulay. No, tayo naman po ay familiar sa kwento ni Job. At every time, siguro, kalimitan kapag nakakasakit, at nakakaranas ng karamdaman at maraming karamdaman na i-compare natin yung ating karanasan sa karanasan ni Job. Yun ay malimit naman na nangyari. Pero bago po tayo magpatuloy, meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na naglalayag sakay ng isang maliit na barko. At sa kanyang paglalayag, meron siyang nasalubong na malakas na bagyo tawag dito sa dagat. May nagtanong sa kanya. Sabi nung nagtanong sa kanya, kung halimbawa maranasan mo yung bagay na yan sa buhay mo, kung sa iyong paglalayag sa dagat may dumating na isang malakas na bagyo, ano yung gagawin mo? Ang sabi nung tinanong, sabi niya, ilalaglag ko po yung isang angkla. Ilalaglag ko po yung isang angkla para hindi ako magapi o madaig ng bagyo. Muli siyang tinanong nung kanyang tagatanong, nung isang taong nagtatanong sa kanya, paano kung may dumating pang isang mas malakas pang bagyo? Anong gagawin mo? Sabi nung tinanong, sabi niya, magbababa ulit ako ng isa pang angkla.
no? Para may panlaban ako sa bagyo. No? Sabi nung nag-i-interview sa kanya, nung nagtatanong sa kanya, papaano pag meron pang mas malakas na bagyo, tapos yun nakasalubong mo sa dagat, no? Habang sakay ka ng isang malaking barko o isang maliit na barko, sabi niya, maglalagay ulit ako, maghuhulog ulit ako ng isa pang angkla para may panlaban ako sa bagyo. No? Medyo nagalit yung nagtatanong, yung nag-i-interview. Sabi niya, paano kung meron pang malaking bagyo na dumating, mas malakas? Anong gagawin mo? No, sabi niya, maglalaglag pa rin po ako ng angkla para meron akong panlaban sa malakas na bagyo. Ang dami mo namang angkla, hindi maubos-ubos. Sabi nung ini-interview, kasi ang dami nyo rin bagyo, hindi maubos-ubos. Kaya marami din akong angkla, hindi mauubos yung aking angkla. Yan. So, yun naman ay kwento lang po, no? Kwento-kwentuhan. Ano po yung nagiging tugon natin kapag tayo ay, o kapag may dumating na bagyo o pagsubok sa ating pong mga buhay? Ano ba yung ating nagiging tugon kapag mayroong dumating na bagyo o pagsubok sa ating buhay? No? Yung kwento po ni Job ay kwento ng paghihirap sa Biblia. No? Ito po ay, sabi nila, tinitingnan daw bilang isang misteryo na may mas malalim na layunin sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung kwento ni Job, no, sa chapter 1, lalo na yung highlight nung kanyang story, yung mga testing sa kanya, ito po yung nagpapakita ng isang mas malalim na layunin sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, may kaugnayan sa kapangyarihan ng Panginoon yung naging karanasan ni Job habang siya ay sinusubok. So, yung pinakadakilang karangalan na maaaring matanggap ng isang tao ay ang papuring nagmumula mismo sa ating Panginoon. No, sa Job chapter 2, kung pupuntahan natin yung chapter 2, halimbawa, verse 3, no, makikita po natin doon, pinuri ng Diyos si Job. Bakit? Dahil sa kanyang katapatan at panloob na kadakilaan na hindi po nakabatay sa mga bagay na meron siya, sa mga material na bagay, kundi sa kalagayan ng kanyang puso na nakatuon sa Panginoon. So, dumating pa yung time, di ba, hinamon ng kaaway, hinamon ni Satanas ang Diyos na subukin si Job. No? Na ang paratang ni Satan, ni Satanas, no? Ang katapatan ni Job ay pakitang tao lang. No, dahil sa mga pagpapalang tinatanggap niya mula sa Panginoon. No, sabi ni Satan, subukin mong alisin yung mga yan. No, subukin mong hindi ibigay yung kanyang mga pangangailangan kung hindi sumpain kanya. Di ba doon sa latter part ng ating mga talata? Pero ang sabi doon sa verse 10, di ba? Sa kabila ng matitinding mga pagsubok, napanatili ni Job ang kanyang integridad. Sa kabila ng matitinding pagsubok, napanatili ni Job ang kanyang integridad. No? Si Job yung kailangan natin sa sa government, no? Kahit na mahirap, 'di ba? May integrity. So, nakaranas siya ng ganoong mga bagay, nakaranas siya ng mahirap na mga bagay sa buhay niya, hindi siguro iyon may kukumpara sa iba, pero sa kabila noon, ang sabi, napanatili niya yung kanyang integridad. At meron pang iba na mas malalim pa doon. So, ano yung naging tugon ni Job? Isa-isahin po natin yung naging tugon ni Job sa mga pagkakataon ng kanyang pagsubok. Una, makikita natin na mayroong pagsuko at pagsamba. Mula doon sa Job chapter 1 verse 20 to verse 21, no? Nung una, tinanggap ni Job yung pagkawala ng kanyang mga anak at kayamanan ng mayroong pananampalataya. Yun ang very striking doon. Tinanggap niya yung pagkawala ng lahat ng mga bagay, yung kanyang mga anak, yung kanyang kayamanan, ng merong pananampalataya. Ano pong sabi niya? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang nagbawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, merong pagsuko, meron ding pagsamba. Yung recognition na lahat sa Panginoon galing. At yung pagsamba na kung saan ibinibigay niya sa Panginoon sa kabila ng kanyang naranasan. Pangalawa, yung pagtanggap
sa physical na sakit. No, tingnan niyo po ha. In Job chapter 2 verse 10, makikita natin 'yan. No, sa gitna ng matinding sakit sa katawan, pinagalitan niya ang kanyang asawa at sinabi niyang dapat nating tanggaping mula sa Diyos hindi lamang ang mabuti kundi ang masama. No? Tanggapin natin na hindi lang naman mga bagay na magaganda yung pwede nating ma-receive galing sa Panginoon. Kundi minsan may mga pagkakataon, meron din tayong nararanasang mga challenges sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? No? Hindi naman po greener pasture yung pagiging isang Kristiyano. No? Hindi siya maganda, ibig sabihin, hindi siya yung ideya na pag ikay naging Kristiyano, lahat ng karanasan mo magiging maganda na. No? Magiging mali yung doktrina natin pagka ganoon kasi hindi naman pwedeng puro kasiyahan. No? Makikita natin mula doon sa mga bagay na hindi maganda, may mga pagkakataon maranasan din natin yung mga challenging things sa buhay. Kaya nga mayroong sakit, di ba? May karamdaman, mayroong pagluha, may kalungkutan, may mga panahon ng mga pagsubok na dumarating po sa ating mga buhay. Yun ay parte ng ating pagiging anak ng Diyos. Yun ay parte ng ating mga buhay. So si Job, during the time na tanggapin niya yung mga bagay na yun, even yung kanyang physical na karamdaman, no? Tinanggap niya yung mga bagay na yun na sinabi niya na dapat nating tanggapin mula sa Diyos, hindi lamang yung mabuti, kundi pati yung mga hindi mabubuting mga bagay. Pangatlo, yung panaghoy at pagtatanong. No? Yung pangatlong naging tugon ni Job ay yung kanyang naging panaghoy at yung kanyang pagtatanong sa Panginoon. In Job chapter 10. At marami pang ibang mga chapter sa Job na merong same na tema, yung kanyang pagtatanong sa Panginoon. No, habang tumatagal yung hirap, nagsimulang magreklamo si Job. No, syempre, kumbaga sa view natin, sa word natin, kota na eh. No, mayat maya, 'di ba? Yung unang bukso, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tapos hindi lang doon na nanatili sa ating talatang binasa. After ng chapter 1, meron pa siyang mga naranasan na mga bagay. No, even yung kanyang physical na kalalagayan, naranasan niya yung sakit na talagang mahirap i-compare. No? So, sa kabila nun, o sa pagkakataon na iyon, nagkaroon siya ng pagtatanong sa Panginoon. Habang tumatagal yung hirap, nagsimulang magreklamo si Job. No? Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang at hinamon niya ang Diyos na ipaliwanag kung bakit siya nagdurusa, gayong siya naman ay matuwid. Lord, mabait naman ako, di ba? Ginagawa ko naman yung kalooban mo eh. No? Ginagawa ko ng may integrity yung iyong kalooban sa buhay ko. Kahit walang nakakakita, ginagawa ko yung nararapat. Bakit kailangan dumanas ako ng ganitong hirap? Naranasan niyo na po ba yun? Di ba? Bakit kailangan ko maranasan to? Naalala ko si Anne, di ba? During the time na tinest siya ng Lord, di ba? Sa kanyang kalalagayan, physical. No? May mga questions sa paggawa ng Panginoon. Pero sa bandang huli, makikita natin yung talagang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay na ating pong nararanasan. So may panaghoy at may pagtatanong. No? Siguro normal sa isang tao na kapag dumating ka sa pinaka-weakest point o lowest point ng buhay mo, magrereklamo ka din, magtatanong ka rin. No? Magrereklamo din tayo at magtatanong din tayo sa ganung mga pagkakataon ng mga buhay. No? Pang-apat at panghuli, yung pagpapakumbaba at yung kanyang pagsisisi. No? Sa Job chapter 40, especially doon sa verse 3 to 5, matapos magsalita ang Diyos mula sa ipo-ipo, napagtanto ni Job ang kanyang limitasyon. Nagsisi siya sa kanyang mga mapangahas sa salita at nagtiwala ng lubos sa karunungan ng Diyos. Madalas, marunong pa tayo sa Panginoon. Di ba? Hindi naman dapat ganyan, Lord, di ba? Dapat ganito. No, madalas, iniisip natin, hindi alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. No, kasi, ang hirap eh. Ang hirap harapin, ang hirap maranasan. No, ang hirap tumagal sa ganoong estado ng buhay. Madalas, yun yung nagiging way natin para i-justify yung ating nararamdaman. Pero dito po, makikita natin, no,
sa huling pagkakataon ng tugon ni Job, ang sabi, matapos siyang kausapin ng Diyos, magsalita ang Diyos mula sa ipo-ipo, na-realize niya yung kanyang limitation. Naunawaan ni Job na meron siyang mga limitasyon sa buhay. No, kaya nagsisi siya sa kanyang mga sinabi sa Panginoon. At sa bandang huli, nagtiwala siya ng lubusan sa karunungan ng Panginoon. So yun po yung naging tugon ni Job, no, sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Pero siyempre, hindi lang naman siya yung nasa senaryo. Meron ding mga ibang tao o may ibang mga nasa paligid niya. Ano yung naging tugon ng mga tao sa kanyang paligid? No, tunghayan po natin yan. Una, mula sa kanyang asawa. No, sabi doon sa Job 2:10, no, nawala ng pag-asa, sinabihan ng asawa si Job na itakwil ang Diyos at mamatay na. Di ba? No, gaano kahirap 'yun? No, mismong sa kanyang asawa nagmula yung salita na itakwil ang Diyos at mamatay ka na. No, yung mamatay ka na lang para hindi mo na maranasan yung hirap na 'yan. No? So ibig sabihin, yung asawa niya punong-puno na ng kumbaga nawala na yung kanyang pag-asa na ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng kanyang asawa, sa buhay nila mag-asawa. So iyon po yung isa sa mga naging tugon ng mga tao sa paligid niya. Samantalang mula sa kanyang tatlong kaibigan, si Eliphaz, si Bildad at si Zophar, no, sabi nila doon sa Job 11-13, naniniwala sila na yung paghihirap ay laging parusa sa kasalanan. Kung babasahin nyo yung chapter na pinakita kung ano yung sinabi nila Eliphaz, Bildad at Zophar, no, maraming chapters yon. Pinapakita doon yung emphasis na sila ay naniniwala na yung paghihirap lagi yang parusa sa kasalanan. No, ibig sabihin, kaya tayo naghihirap dahil meron tayong ginagawang kasalanan. No, pinagbintangan nila si Job na may nakatagong kasalanan, kaya ito nagdurusa. No, kaya siya nahihirapan, kaya siya nagkaroon ng ganoong mga karanasan dahil meron siyang tinatagong kasalanan. No, alam niyo po, sa kabilang banda, meron yung katotohanan. No, minsan, talagang hindi lang kalabit eh. No? Hindi lang kalabit. Minsan, parang binabadukan na tayo ng Diyos kapag nakakalimot tayong gawin yung kalooban niya. No? Kapag hindi natin ginagawa yung kalooban niya, kahit na alam natin. No? Pero tandaan po natin na ito yung naging tugon ng mga tao na malalapit sa Kanya, yung Kanya mga kaibigan. No? Maaring meron kang tinatagong kasalanan, kaya ka nakaranas ng ganyang parusa. Maaring pinaparusahan ka ng Diyos. Maaring pinaparusahan ka ng Panginoon. Samantalang, yung isa, mula kay Elihu, no? Si Elihu ay isa sa mas batang kaibigan na nagsabi na ang paghihirap ay paraan ng Diyos upang ituwid at linisin ang puso ng tao mula sa pagmamataas. Sabi ni Elihu, sa kanyang naging tugon, no, sa chapter 32-33, no, ang sabi niya, yung paghihirap daw, no, yung mga bagay na yun, yung mga pagsubok na yun sa buhay ni Job at ng ibang mga tao, paraan niya ng Diyos para ituwid at para linisin yung puso ng tao mula sa pagmamataas. Baka naman medyo, dahil lahat ng bagay meron na sa kanya, lahat ng bagay okay na, no, baka nasa taas na si Job. No, baka nakalutang na yung kanyang paa. Hindi na makatungtong sa lupa. Diba? May mga pagkakataon ang tao kapag medyo overwhelmed ng mga bagay-bagay, no, nakakalimutan na natin tumapak sa lupa. Ano ibig sabihin nun? No, parang hindi na ikaw yung ikaw dati. Diba? May mga pagkakataong ganoon. Baka ganoon na. No, sabi ni Elihu, no, sabi niya, kailangang linisin ng Diyos at ituwid yung ating mga puso. Kaya marahil mayroong mga pagsubok. Kaya nga sabi doon sa verse 19 ng Job chapter 33, pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao'y maituwid. Upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao'y maituwid.
Naalala ko nung ako ay elementary, di ba? Yung mga teacher noon, sino ba si Ate Baby teacher eh. Sino pa ba dito teacher dito ng kinukurot yung mga estudyante dito. Dito sa may kilikili ba yun? Papunta sa di ba? Kinukurot talaga gano'n. O kaya dito sa samba dito. No? So kasama yun sa sa pagtutuwid. No? Yung kirot na yun, pagtutuwid yun, matatandaan mo yun. Kapag tapos nung sakit, tanda mo na kailangan hindi ko nagawin tong bagay na to. Kasi mali, sabi ni teacher, sabi na ma'am, o sabi ni sir, di ba? Hindi ko dapat ginagawa yung bagay na yun. No? So, sa pamamagitan ng kirot, tinutuwid tayo. So, parang ganun. Sabi ni Elihu, yung kirot, yung mga pagsubok, yung sakit, lahat ng bagay na yan ay pagtutuwid ng Panginoon. Pagbibigay ng Panginoon ng pagkakataon upang linisin ang puso ng mga tao. So, yun po yung tugon ng mga tao sa paligid niya. Diba? Si Job, nakita natin, yung kanyang pagtugon sa Panginoon ay iba-iba. May pagsuko, pagsamba, pagtanggap, no? May pagtatanong, may panaghoy, mayroong pagpapakumbaba at pagsisisi sa bandang huli. Samantalang, yung mga tao sa paligid niya ay iba-iba din yung tugon. No? Mayroong kawalan ng pag-asa. No? Pagtugon na itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka na. No? Yung pagtugon na mayroong paniniwalang mayroong ginagawang kasalanan si Job. Kaya siya nakakaranas ng parusa sa kasalanan. At mayroon din na ito ay parte ng pagtutuwid at paglilinis ng Panginoon mula sa pagmamataas. So ano po yung paraan kung paano pinatunayan ni Job yung kanyang katapatan sa Panginoon? Alam niyo po, sa kabila ng hirap na dinanas ni Job, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan sa buhay, iba't iba at halos magkakasabay na mga bagay, pinatunayan ni Job yung kanyang katapatan. No? Pinatunayan niya yung kanyang katapatan sa Panginoon. No? Paano niya pinatunayan yun? Una, hindi naging hadlang yung kawalan at yung mga kalamidad sa kanyang pagsamba sa Diyos. No? Si Job po ay dakila sa aspetong espiritual at material. Kung ating titingnan sa verse 1 to 3 ng chapter 1. Sa unang pagsubok, no, verse 13 to verse 17, ninakaw at nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Diba? Yun yung unang pagsubok. Ninakaw at nawala yung lahat ng kanyang kayamanan from verse 13 to verse 17. Ano po yung naging saloobin ni Job? No? Ayon doon sa chapter 1 verse 20, si Job ay tumayo, hinati ang kanyang kasuotan, inahitan ang kanyang ulo, at nagpatira pa sa lupa upang sumamba. No? Yung old way ng pagsisisi, old way ng pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon, old way ng paghingi ng tawad, old way ng pagsamba during the Old Testament, ganyan po yung ginagawa nila. Di ba, nagaano pa sila, yung nagbubuhos pa sila ng abo sa kanilang katawan. No? Agad niyang ginawa yan. Tumayo siya, hinati yung kanyang kasuotan, inahitan yung kanyang ulo, at nagpatira pa sa lupa upang sumamba sa Panginoon. So ano po yung aral na pinapakita niya dito sa unang paraan niya? No? Ang aral na pinapakita ng ating unang karanasan ni Job, pinakita niya na ang kawalan ng material na bagay hindi po dapat maging balakid sa paglilingkod ng isang Kristiyano sa Diyos. Amen? No? Yung kawalan ng anumang material na bagay, hindi po yun dapat maging hadlang o balakid sa paglilingkod ng isang Kristiyano sa Diyos. No? Yung mga nauna sa atin, alam niyo ba, wala pa silang mga kotse, wala pa silang mga motor, wala pa mga e-bike. No? Yung mga nauna sa atin, mga naglalakad lang yan, galing sa bahay, papunta sa church. Wala pa ngang aircon noon eh. No? Pero napunta sila sa church kahit bumagyo, no? Kahit anong sitwasyon para sumamba sa Panginoon. So ginagawa nila 'yun, no? So kahit na anong kawalan meron tayo, no? Dapat hindi 'yun maging balakid sa ating paglilingkod sa Panginoon. At 'yun po yung paraan ng katapatan ni Job sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Pangalawa,
hindi naging hadlang sa yung kawalan at mga kalamidad sa kanyang pagsamba sa Diyos. Yan nga. No? Pangalawa, hindi naging hadlang ang depresyon at matinding pighati sa kanyang pagpupuri sa Diyos. No? Matapos yung material na pagkawala, ano po nangyari? Inatake ni Satanas ang kanyang emosyon. Lahat ng 10 anak ni Job ay namatay sa isang iglap dahil sa kalamidad. Sa Job chapter 1 verse 18 to verse 19. Napakatinding hirap po iyon para sa isang ama, sa isang tatay. Yung mawalan ka lang ng isang anak, di ba mahirap na yon? How much more sabay-sabay na nawala sa iyo yung iyong mga anak? No? Yung makita mong pumanaw ang lahat ng iyong mga anak. Ano po yung saloobin meron si Job sa pagkakataon na ito? Pagkakataon na napakahirap sa kanya. Hindi lang siya basta isang klase ng pagsubok, di ba? Pero sa kabila ng dalamhati, sinabi niya sa Job chapter 1 verse 21, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagbawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nung sa lahat po ng iyan, hindi nagkasala si Job at hindi niya sinisi ang Diyos. No? Hindi siya nanisi sa Diyos. No? Ang ganda ang ganda nung kanyang testimony, di ba? Verse 21 until verse 22. No? Sa kabila ng mga bagay na iyan, hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Panginoon kapag ito ay pinawi. So, kumusta po tayo mga kapatid? No, kapag tayo po ba ay nakakaranas ng matinding mga pighati sa buhay, no, na tayo po ay halos ma-depress, no, ano po yung ating ginagawa? No, tayo po ba ay nanghihina at nanlulupaypay ng tuluyan o tayo ay nagpupuri sa Panginoon? No, nire-recognize yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. No, naalala ko po yung isang kabataan na tumalon ba siya mula sa LRT? Proven na ba yon o tinulak? Parang tumalon lang no? Ang hirap nung ganoong sitwasyon, lalo doon sa mga ganoong edad. No, kaya may punto si si Robin Padilla. May na daw yung mga kabataan. Pero ang mahalaga dito makita natin na talagang sa time ng ganoong mga pagkakataon ng buhay, no, kahit naman sino, walang pinipiling edad di ba? Bata, matanda, pwedeng makaranas ng depresyon. Pwedeng makaranas ng labis na kalungkutan, labis na dalamhati, pero ang napakagandang bagay, katulad ng ginawa ni Job, sa lahat ng mga ito, hindi siya nagkasala. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Pangatlo, hindi naging hadlang ang karamdaman sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Tingnan niyo po yung isang maganda pang bagay kay Job. Dahil hindi nagtagumpay si Satanas, muli niyang sinubok si Job sa pamamagitan ng pisikal na paghihirap. No, hindi umubra. Hindi umubra yung tanggalin lahat, tanggalin yung kayamanan, yung ari-arian, patayin yung mga anak, hindi lahat umubra yon. Pinuno ni Satanas ang katawan ni Job ng mga makating bukol mula talampakan hanggang ulo. Sa halip na makakuha ng suporta, kinutya pa siya ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaibigan. No, sa Job chapter 2. Ano po yung naging sagot ni Job o yung kanyang saloobin? Sinagot ni Job ang kanyang asawa, tatanggap pa tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Tatanggap pa tayo ng mabuti lamang sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? No? Yun ang question niya at sagot niya sa kanyang asawa. So ano po yung pinapakita dito? No, pinakita ni Job na ang isang matatag at banal na karakter sa gitna ng pisikal na sakit at pangungutya ng kapwa. No? Hindi ito malayo sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Lalo kung may mga hindi Kristiyano na nakamasid sa atin, di ba? Pag may mga pagkakataon na tayo ay dumating sa mga ganong mga pagsubok, katulad o kahawig ng kay Job, hindi po malayong marinig natin yung ganyang kataga o yung pang-aalipusta sa mga hindi Kristiyano.
sa hindi mananampalataya. No? Mahal ka ba ng Diyos mo? Bakit may ganyan ka? No? Mahal ka ba ng Diyos mo? Bakit nakakaranas ka ng ganyang mga pagsubok? Di ho ba? Minsan may mga ganung mga pagkakataon sa buhay natin. Pero katulad ng pagtugon at paraan ng pagpapatunay ni Job ng kanyang katapatan sa Diyos, no, pinakita niya ang isang matatag at ang isang banal na karakter sa gitna ng pisikal na sakit at pangungutya ng kapwa. Lalong na yung kanyang may bahay, yung kanyang asawa. No? Pang-apat na naging paraan niya para patunayan yung kanyang katapatan na sabi, hindi naging hadlang ang kamatayan, no, at pagkaguho ng buhay sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi po naging hadlang yung kamatayan at pagkaguho ng buhay sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna po ng lahat, natutunan ni Job ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala. Yun na mo yung pinakasusing salita di ba? Natutunan niya yung kahulugan ng pagtitiwala sa kabila ng anumang mga bagay na kanyang dinanas. No? Ano po yung pahayag diyan ng pananampalataya? Sabi po ni Job, no, sa verse 15 ng chapter 13, bagaman ako'y patayin niya, magtitiwala rin ako sa kanya. No, sa chapter 23 verse 10, ngunit alam niya ang daang aking nilalakaran. Kapag nasubok na niya ako, lalabas akong parang ginto. Ano po yung recognition niya dito? No, yung kanyang pag-recognize sa mga pagsubok, sa mga challenges, no? Merong faith, may trust sa Lord, may tiwala sa Panginoon, may pananampalataya sa Panginoon. Sabi niya doon sa huling talata, di ba? No? Kapag ako'y sinusubok ng Panginoon, lalabas akong parang ginto. Di ba yung ginto para maging dalisay? Anong ginagawa? Sinasanla. Ay, hindi sinasanla. Pinapadaan sa apoy. No? Hindi po sinasanla. Kasi pag sinanla, tutubo, di ba? Yung ginto, pagka dinadalisay, dinadaan sa apoy para maging pure gold. No? Para maging dalisay na ginto. Sabi ni Job, no? Yung anumang kamatayan o pagkaguho ng buhay, no? Alam ko na pagsubok yan ng Panginoon. At lalabas ako sa pagsubok na yan, magtatagumpay ako sa pagsubok na yan, lalabas akong parang ginto. No? Masarap sana makita na ang lahat ng nasa karidad, no? Lalabas na parang ginto. No? Yung lalabas tayo, yung buhay natin parang ginto. Yung pinatatag tayo ng mga pagsubok na naranasan natin, no? Pinatatag tayo ng mga challenges na ating napagdaanan. Masarap yun, yung paglabas natin, kumikinang tayong parang ginto. 'Di ba? Hindi yung lalabas tayo ng church para tayong mga aesthetic na mga plastic na bagay. 'Di ba? Yung maganda yung itsura, pero hindi pang matagalan. 'Di ba? No, ano pong ibig sabihin ni pastor? No, hindi po tayo nandito sa church para lang magsimba. Hindi tayo nasa church para lang pumunta tuwing linggo. Nandito po tayo para matuto tayo sa Panginoon. Makita natin at maranasan natin yung naranasan din ni Job sa buhay niya. Kasi yun yung real life. Diba? Yun yung tunay na buhay. Yun yung buhay na meron tayo ngayon. At dapat alam natin, katulad ni Job, kung paano tayo tutugon sa mga bagay na meron tayo. Ngayon, ang tanong, ano yung mga aral tungkol sa mga pagsubok at pagdurusa na makikita po natin dito sa mga talata? Meron pong ilan. Una, hindi po laging parusa ang dahilan ng mga pagsubok. No? Hindi po laging parusa yung dahilan ng mga pagsubok. May mga pagkakataon. Yung palo nga, di ba sabi? Yung palo, minsan o madalas, yun ay paraan ng pagsubok sa atin ng Panginoon. No? Maaaring magdusa ang isang tao kahit siya ay matuwid. Hindi lahat ng hirap ay bunga ng sariling kasalanan. No? So, hindi porket nakaranas tayo ng testing Lord, ibig sabihin ba nito, matigas ang ulo ko? No? O makasalanan ako? Hindi po ganoon. May mga pagkakataon lang na ganoon. Alam po natin yon sa sarili natin. No? Pangalawa, may layunin sa ating buhay yung mga pagsubok. Yan. Tingnan niyo po yan
May layunin sa buhay natin yung mga pagsubok na meron tayo ngayon. May mga dahilan po yung paghihirap na hindi agad nauunawaan ng tao. Tulad ng pagsubok sa katapatan ng pananampalataya. Diba? Tapat ka na, pero bakit sinusubok ka pa? Para mas lalo kang maging tapat pa. Diba? Yung tapat sa maliit na bagay, anong mangyayari? Susubukin sa mas malaking bagay. At yung tapat sa mas malaking bagay, susubukin pa sa mas o pinakamalaking bagay. So, ganun yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. At ganun yung mga pagsubok. Nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. No? Ang lahat ng pagsubok at ay may kahangganan at pinalintulutan na lamang ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin. So, ibig sabihin, God is in control sa lahat ng pangyayari na meron tayo sa buhay natin. Kung hindi natin nauunawaan yung mga nangyayari, tandaan natin, ang Diyos ang may control. Dahil ang Diyos ang may control, meron siyang layunin sa ating mga nararanasan sa buhay. So, kumusta po tayo mga kapatid? No? Baka naman tayo yung nagkokontrol ng ating mga pagsubok. Wag po. No? Hayaan niyo po ang Diyos na magkontrol. No? Baka tayo hirap na hirap kasi tayo yung nagkokontrol. Magkaiba po yun. Kailangan ang Diyos ang nagkokontrol ng anumang bagay na meron tayo. At panghuli, sabi, pagtitiwala kaysa pagtatanong ang dapat na maging tugon sa mga pagsubok. No? Hindi laging sinasagot ng Diyos yung bakit. No? Pero inaanyayahan niya na magtiwala tayo sa kanyang katapatan at kapangyarihan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa kanyang katapatan at sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, katulad din ba tayo ng kay Job? Katulad ba tayo ni Job sa kanyang pagtugon sa mga pagsubok sa ating pong mga buhay? Dahil po sa biyaya ng Diyos, nagtagumpay si Job sa mga pagsubok. Niliwalhati ng Diyos o niliwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Ibig sabihin na bigyan ng luwalhati, naglory pa yung Diyos sa buhay ni Job. Sa huli o sa bandang huli, pinagpala siya ng higit pa kaysa sa dati. Binigyan siya ng panibagong 7 anak na lalaki, 3 anak na babae, na pinakamaganda sa buong lupain. Imagine that, di ba? Nawalan ka ng mga anak, pero pinalitan ng Diyos ng mas magagandang mga anak. Nabuhay si Job ng matagal at nakita niya yung kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na sariling lahi bago siya namatay ng payapa. So, napakabuti ng Panginoon, di ba? No? Ang hirap nung pinagdaanan niya. Siguro kung tayo yun, baka sumuko na tayo. Nung hindi lang natin sisisihin ng Diyos, aalis na lang tayo. Ayoko nang maniwala sa Diyos. Pero si Job, pinakita niya yung kanyang katapatan sa Panginoon. Mga kapatid, sabi nga po, sa mga pagsubok na dumarating at darating pa sa ating buhay, hindi nawa mawala yung ating pananalig sa ating Diyos na mabuti at tapat. Wala po tayong dapat pang sambitin, kundi salamat, Panginoon. Amen po ba? Yan. Tayo po tayong lahat, abitin natin yung part ng worship song natin kanina, na ang Diyos ay mabuti po sa ating mga buhay bago tayo manalangin po sa Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sabihin po natin sa Panginoon, ikaw ay mabuti.
bagay ito, Panginoon, we praise and we thank you. Dahil sa kabila ng mga pagsubok ng buhay namin, Panginoon, pinakikita mo sa amin that we can be courageous. We can be strong, Panginoon, na harapin yung mga bagay na meron kami. Patawad po, Panginoon, kung may mga pagkakataon nagrereklamo kami. Kung may mga pagkakataon nawawalan kami ng pag-asa. Kung may mga pagkakataon, Panginoon, na nawawalan kami ng tiwala sa iyo. Lord, katulad ng buhay ni Job, masumpungan mo kami, Panginoon, na merong matibay na pananampalataya. Merong matibay na pagtitiwala at pananalig sa iyong kapangyarihan sa buhay namin. Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa aming lahat. Mabuti ka po, O Diyos, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng mga bagay. Bagamat meron kami mga pagsubok na pinagdaraanan, pero ikaw, Panginoon, pinapakita mo sa amin yung layunin mo, yung dakilang layunin mo sa mga pagsubok na iyon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka, ito'y aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo muli sa umaga pong ito. Sa isang malayang sandali at panahon, Panginoon, na kami ay sama-samang magpuri sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa paalala na sa kabila ng mga pagsubok o mga challenges ng buhay ay gawin namin maging ang tugon, Panginoon, o ang naging tugon ni Job sa mga bagay na ito. Salamat po, dakilang Ama, dahil kahit sa panahon ng mga pagsubok, hindi ka po umaalis sa aming tabi. Kasama ka namin, Panginoon. Lagi ka pong gumagabay sa amin at nagpapalakas at pumapatnubay. Nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, kung meron man kami mga kapatid na nakakaranas ng mga pagsubok, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng tapang, ng pananalig, ng maniniwala at pagtitiwala sa iyo, ng pananampalataya sa iyo na kayang pagtagumpayan ng isang anak ng Diyos ang anumang klaseng pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Ingatan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan at samahan sa buong isang linggong darating sa anumang bagay na aming gagawin, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati namin, ang mabigyan namin ng kapurihan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhay sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.